Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, now, yes, we're gonna talk about the rejection ng International Criminal Court dito nga po sa interim release ni former President Duterte. Yan, basahin natin ha. ICC rejects Rodrigo Duterte's interim release bid. Alam niyo yung ginawang boto ng house arrest, sinasabi ko na sa inyo before pa, malabong mabigyan ng tsansa. Dahil in the first place, hindi na nga tayo miyembro ng International Criminal Court. Ngayon, kanino dapat isisi yun? Walang iba kundi kay Digong din kasi siya din mismo ang nagpaalis sa atin sa International Criminal Court. Okay, sabi na, Mima, meron namang bansa na tatanggap, third world country, ready daw pong kupkupin. Itong si former President Duterte. Okay, sige. Sabihin na lang natin na meron, pero yung kasiguraduhan, yun yung tinatanong natin, may kasiguraduhan ba na mag-grant ang interim release ni former President Duterte? Kaya sa mga senador dyan, medyo nakakapanggigil eh. 'Di ba? Na instead sana na unahin ng taong bayan, o tulad nung nakaraang araw, binabagyo yung Luzon, nagkaroon ng lindol ang Davao, pero ano yung inuna nila? Inuna nila na magbotohan na bigyan ng house arrest itong si former President Duterte for humanitarian reason daw. Like, niloloko nyo ba kami? Humanitarian reason ang ginagawa niyong rason, pero kaya nga siya nandiyan sa The Hague, sa the Netherlands, dahil nga sa kasong crimes against humanity. Kasi that's not a simple murder. Crimes against humanity, war crimes. Kumbaga, tribo ang pinatay, napakaraming tao ang nawala. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo for humanitarian ground reason, nahibang ba kayo? Hindi din naman natin pwedeng sabihin na yung health niya kasi matanda na siya eh. Eh 'di ba meron din naman mga, tingnan ninyo, may balita na nakita ko sa isang online na 80 years old I think, nagnakaw lang ng mangga, pinakulong. 'Di ba? Mangga lang ang ninakaw, pinakulong. Tatay nagnakaw ng hotdog, pinakulong. Samantalang si Digong, war crimes ang kaso niya, malakihang pagpatay. And then okay lang sa inyo, tapos sasabihin nyo, hindi, he need to spend the remaining years sa kanyang family. Eh how about naman sa mga pamilyang nawalan? How about sa mga pamilyang merong breadwinner, pero nang dahil sa napaka-PI na war on drugs na yan, nadamay sila. Yung mga sanggol na nawala, yung mga batang nawala ng nanay, nawala ng tatay, ng atay, ng kuya. 'Di ba, kamustahin naman natin sila? 'Di ba mga minamahal? Tapos sasabihin nyo, hindi na kasi nagpa-function ng maayos yung kalusugan niya. Okay, hindi nagpa-function ng maayos ang kalusugan niya, pero araw-araw merong komento sa nangyayari dito sa Pilipinas. Araw-araw binibisita ng kanyang mga pamilya. So, lahat kasi ng reason, ginawa na ni Kaufman eh. 'Di ba, even the prosecutor gusto niyang patanggalin. 'Di ba? Kasi masyado daw po bias. Nangyari ba? Hindi. Kasi tunog na tunog eh. Okay lang, sige, okay, mag-file ka na patanggalin yung dalawang prosecutor na yun. Pero madiin ba yung reason mo? Sapat ba yung reason mo para matanggal yung dalawang prosecutor? Hindi. Okay lang naman na pumirma sila para mahainan ng warrant of arrest itong si former President Duterte. Kasi that's their duty eh. Di ba? Pero hindi naman sinabi ng mga prosecutor na guilty na doon si Digong. Ang sinasabi lang doon, kasi merong grounds, merong nakita, kaya nga siya pinapaharap sa kaso niya. Pero it doesn't simplify na si Digong is guilty na, kaya nga meron tayong proceeding. Sumusunod tayo sa rule of law and also sa due process. Alam niyo yung ginawa ng mga senador natin ngayon? Yung pagpirma nila, 15 votes, para dito sa house arrest ni Digong, mas lalo nyo lang pinatunayan na mas kailangan ng Pilipinas ng International Criminal Court. Kasi dito sa atin, kulang, very slow, pagong ang usad ng justice system. 'Di ba? Kaya mas lalong pinatunayan nila sa ICC na mas kailangan natin, mas kailangan ng Pilipinas ang International Criminal Court. Alright, basahin natin tong balitang to, mga minamahal. The International Criminal Court's pre-trial chamber ay rejected former President Rodrigo Duterte's appeal for interim release. Sabi pa dito, in a 23-page, nawawala na. Wait lang mga minamahal. Alright.
Wait, base of, okay. In a 23-page issued on Friday, the chamber noted that it found that Duterte's detention remained necessarily based on saan na yung, each of requirement of the Rome Statute. According to the chamber, the defense argument are speculative without basis. Yan kasi yung mahirap, yung nag-early celebration kayo, early champagne, early winning, kahit hindi pa naman talaga secured na mabibigyan ng interim release or mag-grant ng interim release itong si former President Duterte. Madami kasing tawag dito, madaming requirements para mag-grant ng interim release. Una yung kaso mo, 'di ba? Kung mababaw ba yan or hindi. Pangalawa, kung baka mag-flight to escape ka. Flight is guilt kasi may si Duterte, meron siyang statement, remarks before, nang sabi niya, I want to go home and I want to die in my country. So basically, mga minamahal, ibig sabihin lang nun, mukhang malabo na bumalik pa si Digong dito nga po sa The Hague, the Netherlands, once na mag-grant ang kanyang interim release. Did you really get the point, mga minamahal? So, medyo kinakabahan doon sa parte na yun, ang International Criminal Court. Alright, sabi dito, the chamber considered that the documents do not indicate how Duterte's alleged physical condition or cognitive impairment negate the risk identified. Kasi kung talagang meron siyang serious problem sa kanyang health, bakit always siyang nagkokomento sa mga ganap dito sa Pilipinas? And that's a natural phenomenon if you are 80 years old. Kasi natural na, may time na kalmot-kalimot, 'di ba? May time talaga na sumasakit yung likod mo. Kahit nga si Miwa, mga minamal, I'm just 23 years old pero yung balikat ko, yung likod ko sumasakit na. So it's a natural phenomenon na as a 80 years old, meron ka talagang karamdaman na mararamdaman. And nagkaroon ng magkasalungat na statement si Kaufman at itong si Katie. Sabi ni Kaufman, hindi na ready si Digong sa trial, sa chamber, dahil matanda na siya. Hindi niya na kayang umattend. Ano yung sabi ng anak ni former President Duterte na si Kitty? Well, that's natural because he's an 80 years old. So, every 80 years old naman ata mayroong mga problem na iniinda. So, did you really get the point na parang ang trabaho ni Kaufman talaga ay paasahin na lang itong mga DDS? Which is not. Well, kung sa bagay, he's a lawyer, pera-pera, trabaho lang, walang personalan. Kasi ang daming beses nang pinaasa ni Kaufman ng mga DDS for interim release, and up to this moment, ano yung nangyayari? Wala. Kaya wag mo nang masyadong mag-early announcement. Ako, to be honest, nung narinig ko yung interim release, alam ko na hindi na magagrant, pero never kong sinabi sa vlog ko. Di ba na hindi magagrant yung kanyang interim release. Like what I said, sabi ko, let's see, let's find out, di ba, kung gaano ba katibay ang kanilang mga ebidensya. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pero wala kayong narinig sa akin na hindi talaga mag-grant yan totally. Kasi ayoko naman mag-early announcement. What if nag-grant? Eh, di napahiya ako sa inyo. And I don't want to ruin my reputation, my names, di ba, my credibility to all my viewers. Right? Mga minamahal. Okay. Basahin ba natin? Regarding the defense argument of the humanitarian factors militate in favor of Duterte's interim release, the chamber noted that it found the defense reference of the two decisions purportedly supporting the existence of a court practice to provide for provisional release for humanitarian reason to be in opposite. Kasi nakakatawa nga naman isipin, humanitarian grounds ang reason nila na we should former President Duterte return to the country. Humanitarian grounds reason. Hindi ba naman kayo mga bobo? Hindi ba naman kayo mga may katok-katok sa pag-iisip? Humanitarian grounds versus human rights violation? Really? Hindi nyo ba alam yung difference ng humanitarian grounds versus a case na humanitarian violation? AJK yan.
Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, 10 ang namatay. Thousands of people, especially the baby. Di ba na hindi naman dapat namatay pero nadamay. Di ba mga minamahal? Kaya nga, ay, by the way, mag-ready ka na ba to? By the way, mag-ready ka na, bongo. Napapangalanan na kayo. Baka last Pasko nyo na yan. 'Di ba? Kaya sulitin na ninyo yung mga hamonada, yung mga salad, mga occasion, sulitin nyo na yan. Baka we do not know. 'Di ba mga minamahal? Abay, dadalhin na lang din kayo. And, alright, para sa kalaman ng lahat, hiling ni Duterte is pansamantalang palayain siya kasi pending pa nga daw po ang kanyang kaso dito nga po sa International Criminal Court. Pero ayon po sa hukom, tawag dito i-translate na lang natin sa Tagalog para hindi na tayo nagbabasa. Ayon po sa hukom, very speculative and wala pong sapat na basihan, 'di ba? Itong kanilang argumento na pino-point out. Kumbaga, may punto ka, pointless nga lang. Sa madaling sabi. So, yung depensa nila, 80 years old, mahina yung katawan, uulitin ko. Pero sabi ng ICC, that's not a valid and supportive reason. 'Di ba? Para pagbigyan ng pansamantalang kalayaan ng matanda. Dahil unang-una, 24/7 mayroong Red Cross na nakaantabay sa International Criminal Court. And minutes by minutes, hours by hours, merong doctors, sidigong, na laging chine-check up kung kamusta na ang kanyang kalusugan. Bakit ba gusto nyong pauwiin ang taong nakatira na nga, kulungan yun pero ala 5-star hotel ang atake. May sariling kwarto, may sariling lutuan, basement, computer, internet, and he can even talk sa mga kapwa niya detainees. So, di ba, bakit nyo papalayahin ng taong mas okay pa nga doon kasi yung lifestyle ng European is so very healthy. Hindi katulad dito sa Pilipinas. Anong gagawin niyo ninyo? Ipaparali ninyo si Digong? Isasama naman ninyo sa mga rally? Gagamitin na naman ninyo yung pangalan niya? Uy, mayaya naman kayo. Tandaan ninyo ang kaso ni Digong is about crimes against humanity. Mga minamahal, hindi po yan simpleng murder. Hindi lang isa ang pinatay. Libo. According pa nga sa record ng PNP, 6,000. Pero sa ibang page, umaabot ng 22 to 30,000 yung biktima ng war on drugs or ng Oplan Tokhang. So, ngayon, ito yung punto na gusto kong bigyan ng diin. Una, sabi ng korte, walang sapat na patunayan ang kalagayan ni Duterte na malubhan na daw kuno ang kanyang karamdaman para magdulot ng panganib kung manatili siya sa detention. Wala pong sign. Gawa-gawa lang ni Kaufman. Pinapaasa lang kayo. Kasi, that's what the lawyers do. To defend yung kliyente niya. Alangan naman hindi niya i-depensa ng kanyang kliyente. Bobo ka ba? Diba? Pangalawa, may karapatan daw si Duterte sa tawag dito, may karapatan si Digong sa tamang medical care. Kasi sabi ko nga sa inyo, there's a lot of doctor, especially Red Cross. Diba? Talagang view day by day, minutes by minutes, itong si former President Duterte. Pangatlo, binigyan din diin ng International Criminal Court na hindi naman sa ipinakita ng depensa kung paano makaka-apekto sa kalusugan ni Duterte ang patuloy na pagkakakulong. Kaya walang matibay na dahilan para palayain siya sa International Criminal Court. So, nagtangka din mga minamahalang kampo ni former President Duterte na gamitin ang humanitarian reason sa kanyang edad at kanyang karamdaman. Pero, biglang inatsapwera yan ng International Criminal Court. Kasi, hindi naman yan pwedeng ihalin tulad sa mga nakarang kaso na pinayagan ng makalabas ng pansamantalang kalayaan. Kasi yung ibang mga pinalaya ng International Criminal Court, temporarily release po ang nangyari. Temporarily transfer. It means 24 hours lang. Kasi meron silang specific reason. Ano yung specific reason nila? Dadalo sila sa libing ng kanilang mga kamag-anak. Pero sa kaso ni Duterte, mga minamahal ng gustong kalayaan, mukhang malabo. Talagang mapepending. Bagay na magiging panganib pa sa ICC kasi sabi niya nga, uulitin ko, I want to die in my country. Please bring me back to my country. So meaning, doon pa lang sa kanyang sinabi, wala na talagang balak na bumalik
kulungan or ng The Hague, ito si former President Duterte. And you know what is the very interesting part? Ilang ulit na yung sinabi ni Digong na ayaw niyang makulong sa ibang bansa. 'Di ba? Na-content na natin yan sa inyo before. Ayaw niyang makulong sa ibang bansa at gusto niya daw mamatay sa Pilipinas. So, one of the reason kung bakit hindi mag-grant din ng International Criminal Court ang request nilang interim release dahil po sa posibilidad na baka hindi na nga siya bumalik at harapin yung kaso niya. Dito nga po sa ICC. Kaya malinaw na medyo may takot din ang International Criminal Court na baka iwasan ni Duterte ang justice. 'Di ba? Baka magtago na yan, kibuloy ang atake. We do not know, mga minamahal, what will happen next if mag-grant ng interim release. Ito si former President Duterte. Ngayon, tandaan natin, ang ICC ay may hawak kay Duterte dahil sa mga kasong crimes against humanity na kaugnay sa mahigit 6,000 opisyal na biktima. 'Di ba? Pero ayon sa humanitarian groups, posibleng aabot o humigit pa sa 20,000 ang totoong bilang. And sa ilalim ng batas ng Rome Statute, sapat na ito para manatili si former President Duterte sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Dahil kung makakalaya siya ngayon, there is a big tendency na baka maging simbolo ito ng kawalan ng hustisya sa libu-libong mamamayang Pilipino, mga minamahal sa buhay na namatay doon nga po sa Tokhang. Diba? Sa uli, at the end of the day, makikita natin na kahit matagal man dumating ang hustisya, dumating pa din. And thanks to the Philippine government na inasikaso ang justice. And also, I want to thank former Senator Antonio Trillanes for doing the right things. Even though matagal, 8 years, but now, unti-unti na nating na-achieve ang justice. Not in terms lang dito sa war on drugs, but also sa flood control anomalies. Diba, may nakasuhan na, may nasampahan na. Yung Diskaya, pinagbabalik ng 7 billion peso dito sa bansang Pilipinas for the case of tax evasion. So, yan ba yung weak leader na tinutukoy ninyo? I'm just asking lang, mga minamahal. And you know, ang sabi ni dating Pangulong Duterte na wala daw siyang pakalam sa humanitarian groups or sa humanitarian rights. Going back lang sa ating topic diba? He said before that he don't care about human rights defender, human rights eklabush. Pero ngayon, tingnan ninyo, para siyang nagmistulang pusa na nagmamakaawa sa International Criminal Court. Di ba? Gago nga eh. Sasabihin niya, bilisan niyo ICC habang buhay pa ako. Harapin ko yan. Tulak ng bibig na sasabi na, bilisan ninyo para buhay pa ako, masikaso ko yan. Tapos nung nandyan na, iiyak-iyak. Diba? Kaya mga kababayan, it is just a reminder na walang sino man ang hihigit sa batas. Kahit dating Pangulo pa yan, hindi ito paghigante. TBH, this is just about the justice para sa mga nabiktima ng mga abusado ng karahasan. So, yan po yung pino-point out ko. And to be honest, I'm really happy with the decision of the International Criminal Court and, you know, para mapagbayad ang may sala. So, supposedly, dapat gano'n naman talaga eh. Hindi basihan ng edad, hindi basihan yung situation, yung kalagayan, yung popularity, pangalan. Ang pinagbabasihan dito natin, yung ebidensya. Gets ninyo, mga minamahal? Alright. So, anong gusto nyo? Tayo pa yung mag-adjust sa krimen na ginawa nila? Hindi naman ata mga tanga ang mga Pilipino na parang pinanganak kahapon. Tapos na tayo sa terminong awa-awa. Diba? Nangyari na yun yung awa-awa effect na kaya natin binoto kasi naawa tayo. No. Tapos na sa terminong ganyan. Kasi we all, the Gen Z, we all, the millennials group is talagang we are seeking for the brighter future. Hindi na kami nagpapaniwala sa mga kineme-kineme ninyo. We base on the documents, we base on what you do. Diba? Nagbabase kami sa capacity, nagbabase kami sa ginagawa ninyo. Diba? So, hindi pwede dito yung escape ka. No. Walang ganun. Alright, mga minamahal yun po. Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always, lagi nyong inihit ang ating notification bell
And side comments na din sa mga team replay. Maraming salamat. At ingat po sa inyo, mga kababayan. I love you. Love lots, guys. So, bali, later on next day, we have a meetings and I will update you soon, guys, kung ano yung mga pinag-usapan natin tungkol nga po dito sa politika with my avid followers. Yan lamang. Ingat, mga kababayan.